Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Donna. Isa akong trans woman. Marami akong pagsubok na pinagdaanan bago ko ma-achieve ang isang itsurang matagal ko nang pinapangarap simula pagkabata. At nang maging successful ang aking transformation, marami ang humanga. Meron ding mga tumutol at ang ilan ay pinaulanan pa ako ng Bible verses. Pero kahit ano pa ang sabihin nila, basta masaya ako sa aking ginagawa. Hindi ko sila papansinin. Narito ang aking kwento. Darating ang anak mo. Ano ba darating anak mo, Mare? Parating na si Donito, anumang oras mula ngayon. Huwag na tayong mainip. Ay, naku, Mare. May mintong taxi sa harapan. Pagkahanap mo na yan. Ay, Mare, sino yan? Ay, ewan ko. Sino yan? Baka kaibigan ni Donito. Mamshi! Donito? Namiss kita ng sobra, Mamshi. Well, ako nga ito, si Donito. Diyos ko po. Sino dito yan? Anak! Ano nangyari sa'yo? Ano ba? Maganda ba ang transformation ko? Maganda ba ako? Anak, dalhin mo na yung mga gamit mo sa loob. Mag-uusap tayong dalawa. Anak, Donito, anong ginawa mo sa sarili mo? Ma, nagpapakatotoo lang ako. Oo, tinanggap ko na yung pagiging bakla mo. Pero ang baguhin mo yung katawan mo. Diyos ko naman, anak. Bakit ka naman nagpalit ng kasarian? Dito ako masaya. Masuportahan niyo ko. Binastos mo yung katawang ibinigay sa'yo ng Diyos. Ma, please, tama na po. Babae na po ako ngayon. Hindi na po ako si Donito. Donna na po ang pangalan ko ngayon. Naku naman, Panginoon ko. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo, anak. Ma, huwag na kayong magalit sa akin, please. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo, anak. O, katulad niyan. Tampulang ka ng chismis ng mga bisita at kapitbahay natin ngayon. Ay, nako, Ma! Wala po akong pakialam sa kanila. Inggit lang mga yon kasi sexy at malaki na ang hinaharap ko. Ano na lang kaya masasabi ni Arjun kapag nakita ka niya? Abay, sigurado magugulat yung best friend mo. Ma, may aaminin ako sa inyo. Oh, ano na naman yon? Meron na akong boyfriend, si Arjun. Talaga? Kailan pa? Naging kami. Bago pa lang ako pumunta ng Thailand para magpa-sex change. Siya ba nag-udyok sa'yo para palitan niyang kasarian mo? Ay, hindi. Hindi ko po pinalam sa kanya na magpapa-sex change ako. Bala ko pa nga sana siyang sorbasahin. Anak, ang tanong, magugustuhan kaya niya yung pagbabagong anyo mo? Ay, grabe! Nag-enjoy ako dun sa roller coaster. Ako naman, para ako nasusuko. Pasensya ka na, love, ha? Ay. Akala ko kasi gusto mo sumakay sa roller coaster. At tara, maupo muna tayo dun sa bench. Ayan, nandito na tayo. At tara, maupo na muna tayo. Oh. Sumandal ka sa balikat ko para hindi ka mahilo. Ang sweet mo naman. Ba, syempre, mahal kita eh. Nag-enjoy ka ba sa lakad natin ngayon? Oo naman. Super. Happy first anniversary, mahal ko. Same here, mahal. Pasensya ka na pala kung wala akong regalo sa'yo, ha? Wala kasi akong gaanong kinita sa pamamasada ng taxi.
Yung naipon ko naman na ipambibili ko sana ng regalo, ipinangpagamot ko kay inay. Naiintindihan ko naman yun. Hindi mahalaga sa akin ang regalo. Ang mahalaga sa akin ngayon, kasama kita ngayong anniversary natin. Ay, nga pala. Anong oras na? 4:00 na lang hapon. Teka, bakit mo naman naitanong? Tamang-tama. Ibibigay ko na sa'yo ito. Ano yan? Ano pa? Di anniversary gift ko sa iyo. Buti ka pa, may regalo sa akin. Ay, ano ka ba? Huwag ka makonsensya kung wala kang regalo sa akin. Makakabawi ka rin naman sa akin sa ibang paraan. Ikaw talaga, Donna. Puro ka kalokohan. O ano? Hindi mo ba tatanggapin to regalo ko sa iyo? Salamat. Teka, ano ba to? Wow! Ang ganda! Pasensya ka na kung silver lang yung kwintas. Huwag ka mag-alala. Magiging ginto din yung ireregalo ko sa iyo kapag natuloy na yung pagtatrabaho ko sa Japan bilang entertainer. Ano ka ba? Walang kaso sa akin kung silver o ginto tong kwintas. Ang importante sa akin, naalala mo ko. Akin na, isusuot ko sa iyo. Ayan. Bagay na bagay sa iyo, mahal ko. Payakap nga ako, love. Uy, Salamat, mahal. Arjun, di ka ba nahihiya? Niyayakap mo ko sa maraming tao. At bakit naman ako mahihiya? Ay, siyempre, bakla ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ang alam ko, mahal kita. At ipagmamalaki kita bilang partner ko. At saka, bakit ka pa mahihiya? Mukha ka ng babae. Dapat nga maging proud pa ako eh. Kasi ang ganda-ganda ng girlfriend ko. Naku, nakaka-touch naman. Grabe, ang saya-saya ko. Oh, nagbablush ka. Kasi ikaw eh. Pero seriously, napakaswerte ko talaga sa iyo. Kaya nga, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Anak, pwede na yan. Hanguin mo na. Sige po, ma. Para kanino ba yung niluluto mo? Para po kay Arjun. Ibang klase ka rin, ano, ha? Ikaw pa nagpapakain sa lalaking yun? Momshi, ayaw niyo ba kay Arjun? Hindi sa ayaw ko sa'yo si Arjun. Patagal ko nang kilala yung batang yon. Pero Donna, gaano ka ba kasigurado na mahal ka niyan talaga? Sigurado po ako na mahal niya ako. Ay, paano na lamang kung isang araw maghanap na lamang yon ng totoong babae? Alalahanin mo, ha? Ang mga lalaki, babae pa rin ang hanap. Hindi naman po siguro ako ipagpapalit ni Arjun sa tunay na babae. Ay, sana lang talaga, anak. Sana habang buhay kanyang mamahalin. Ayoko matulad ka sa ibang mga bakla dyan na palaging sawi sa pag-ibig. Nanay mo ko. At higit ako masasaktan kapag nakita kitang umiiyak ng dahil sa pag-ibig. Momshi, panatag niyong kalooban niyo kay Arjun. Dahil naniniwala ako, kahit kailan, hindi niyo ako lulukuhin. La 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 la. Arjun, sandali lang. Bubuksan ko lang ang gate. Pasok ka. Uy, bakit parang Biyernes Santo mukha mo? Donna. Bakit umiyak ka? Arjun, magtapat ka nga sa akin. May problema ka ba? Sorry. Sorry? Bakit ka nagsusorry? Kasi nakabuntis ako. Ha? Patawarin mo ako kung nagtaksil ako sa'yo. Pinagsisisihan ko na yun.
Nagawa ko lang yun kasi inakit niya ako. Pero hindi ko siya mahal, Donna. Ikaw ang mahal ko. Ilang buwan na siyang buntis. Magdadalawang buwan na. Ibig sabihin, nakipagsiping ka sa ibang babae bago pa ako umuwi galing ng Thailand. Sorry. Sana mapatawad mo ako. O ano lang gagawin mo ngayon, Arjun? Pananagutan mo ba siya? Ang sabi ng mga magulang ni Trish, kailangan ko rin pakasalan ng anak nila. Pero hindi ko siya papakasalan. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko, Donna, hindi siya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Anong gagawin ko? Panagutan mo yung babaeng nabuntis mo. Arjun, pakiusap. Maging responsable ka sa kanya at sa magiging anak mo. Paano na tayo? Masakit man sa atin ito, pero kailangan na natin maghiwalay. Oh, baby. Oh, ang kulit-kulit mo talaga. Oh, bulaga. Magkasundo kayo ni Bettina. Nakakatuwa talaga kayong pagmasdan dalawa. Well, close na kaming dalawa. O, di ba, baby Bettina? Oo, ayan, ang saya-saya niya. Alam mo, kamukha mo itong anak mo. Para kayong pinagbiyak na bunga. Oo, tingnan mo, Sasabihin mo talagang, ikaw ang nanay ni Bettina. May nakuha rin naman si Bettina kay Arjun. Tingnan mo yung kilay niya, Tapos yung tenga, malaki. Parang yung kay Arjun. Ay, naku, sabi nga, kapag malaki daw ang tenga, mahaba daw ang buhay. Pero Mare, seriously, maganda tong anak nyo ni Arjun, ha? I'm sure beauty queen ito kapag nagdalaga na. Ay, naku, basta Trish, kapag nagdalaga na si Bettina, ako ang manager at makeup artist niya, ha? Isasabak natin siya sa beauty contest. Malay mo, siya pala yung susunod sa yapak ni Catriona Gray bilang Miss Universe. Oo ba? Basta pagandahin mo si Bettina, ha? Kailangan kabog na kabog ang beauty niya. Of course! Trish, nagsiselos ka pa ba sa akin? Hindi. Kasi tanggap ko ng papel mo sa buhay ng asawa ko. Pero gusto ko lang malaman, Donna. Gaano mo kamahal si Arjun? Gaano ka mahal? Sabihin na nating mahal ko siya. Pero, bilang kapatid na lang. Napakabuti mong kaibigan kay Arjun. Lahat ng gusto at pangangailangan niya binibigay mo. Inuunawa mo siya sa abot ng makakaya mo. Palagi kang karamay niya sa lahat ng oras. Bilib ako sa'yo, Donna. Bakit naman, Mare? Kasi malakas ang loob mo. Matapang ka. Hindi ka pa rin sumusuko na mahalin siya bilang kaibigan. Kahit na hindi na ikaw ang priority niya. Naiintindihan ko naman yun. Kayo dapat ang una sa prioridad niya kasi pamilya na kayo. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo, Donna. Kasi sa kabila ng lahat, ito ka, tinutulungan mo pa rin kami ni Bettina. Kung tutuusin parang ikaw ng second father ng anak ko. Ops. Hindi ko betang father. Second mother siguro pwede. Charot. Oo nga pala. Ikaw pala ang second mother ni Bettina. Sorry din, Mare, ha? Ano ka ba? Bakit ka nagsusorry? Sorry kasi, alam mo na, kung hindi dahil sa akin, sana kayo pa ni Arjun.
Ang totoo niyan, natutuwa pa ako at dumating ka sa buhay niya. At least, nung nagkaasawa si Arjun, nagkaroon ng direksyon ang buhay niya. Naging responsable siya. At saka, Trish, aminin na natin. Mayroong pangailangan na isang lalaki na tanging babae lang ang makapagbibigay. Sisi, anong oras ang flight mo pabalik ng Bangkok? Bukas ng umaga, mga 7 in the morning. Ilang oras lang naman ang biyahe papuntang Bangkok. Ay! Excited na buong lipstick gang sa pagbabalik mo? O siya, gabi na. Kailangan mo pang mag-beauty rest. Bye, Sisi! Bye, Ray! Nakahanda na ba lahat ang dadalhin mo pabalik ng Bangkok? Oh, yes, Ma'am Shi. Pero mamimiss ko kayo. Eh, siyempre, ako rin, anak. Pero naiintindihan ko kung kailangan mong bumalik ng Thailand. Di bali. Sisiguruhin ko na makakaipon ako ng malaki para pagbalik ko. Hindi na ako alis ng Pilipinas para magtrabaho. Magnenegosyo na lang po tayo. Natatandaan ko ang sabi mo sa akin. Gusto mo magtayo ng sariling salon at spa. Donna, anak, good luck. Basta palagi mong tatandaan, ha? Buo ang suporta ko sa iyo. Tanggap niyo na po ba ang bago kong pagkatao? Abay, matagal na kitang tanggap, Donna. At kahit na nagbago pa ang itsura mo, ikaw pa rin ang anak ko na minahal ko ng higit pa sa buhay ko. Aminin ko sa ngayon, hindi pa ako naging successful pagdating sa pag-ibig. Pero hindi pa yung katapusan ng aking mundo. Dahil marami pang bagay ang pwedeng makapagbigay sa akin ng kasiyahan. Nandyan pa ang aking mama na super supportive. Sa ngayon, nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong salon at spa dito sa Project 8 Quezon City. Samantala, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw darating yung aking true love. I know, merong nireserve sa akin si God. At alam kong darating siya sa tamang panahon. Ako si Donna. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Susan Robles, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Donna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Kokoy. Lahat ng tao may pangarap. Isa na ako ron. Sa katunayan, matayog ang aking ambisyon. Ngunit, naging mailap sa akin ng mabuting kapalaran dahil sa aking itsura. Nung bata pa ako, tinatawag ako ng aking mga kaklase at ng dalawa kong kapatid na ugly duckling. Sa amin kasing tatlo, ako lang ang pangit. Dati, may iyak ako kapag binubuli ako. Pero nang tumanda na ako, nasanay na akong tawaging pangit
ay yun na rin ang turing ko sa aking sarili. I'm home! Anthony! Oy, Oh, mabuti naman dumating ka na. May cash on hand ka ba dyan? ha? Pahiramin mo nga muna ako ng 2,000. Bibigay ko kay Manang. Uuwi raw siya ngayon kasi birthday nung anak niya. Eh sabi ko, pa-birthday ko na yung 2,000 eh. Kaso wala naman ako palang pera. Hindi pa naman ako nagwi-withdraw. Ay, gawin mo ng 3,000. Oh, siya, sige. Bahala ka. Teka. Oh, bakit? Wala yung wallet ko sa bulsa ng pantalong ko. Ha? Teka. Tingnan ko nga rito sa bag ko. Naman, Anthony. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag mong... Wala talaga eh. Ano? Andun lahat ng ID ko. Sus. Teka, may tumatawag. Sino kaya to? Hello? Police station? May nagsoli sa inyo ng wallet ko? Ay, sige ho. Pupunta ako dyan ngayon din. Maraming salamat, sir. Wala akong anuman, sir. Salamat po. Sige ho. Nasaan na yung nagsoli nito? Ay, no, palabas na. Ay, teka, habulin ko. Sandali lang. Bakit po? Ano nga ulit yung pangalan mo? Kokoy po. Hindi, yung totoo mong pangalan. Kokoy nga po. Nickname mo lang siguro yan. Ang ibig ko sabihin ay yung pangalan mo, yung nakasulat sa birth certificate mo. Bakit po? Isinuli ko naman po sa inyo yung wallet nyo. Wala po akong kinuha dyan. Promise, nung pinulot ko po yan, binuksan ko lang po para tingnan kung kanino tapos... Wala namang nawawala eh. Gusto ko lang malaman ang totoo mong pangalan at kung sino ang mga magulang mo. Para mapasalamatan ko sila. Alin ang bet mong kulay ng nail polish, ma? Itong red o itong silver? Yung pula. Kasi birthday ko na. 3 araw mo lang ngayon, di ba? Okay. Oh, wag ka muna maghuhugas ng plato mamaya, ha? Si Kokoy muna ang utusan natin kasi baka masira ka agad yan. Asan na nga pala yung pangit na yun? Hapon na. Dapat ka nakauwi na siya. Magluluto pa siya ng hapunan. Ma, may humintong kotse sa tapat ng bahay natin ah. Kotse? Myra, may bisita ka ba? Wala. Oh, si Kokoy yun. Bumaba galing sa kotse. Ba? Teka nga muna, Myra. Dito po ang bahay namin. Dito ba? Ma, Magandang hapon po. Ay, ano ho yun? Ano ho atraso nitong pangit na ito sa inyo? Pangit? Bakit po? May ginawa bang masama si Kokoy sa inyo? Pasensya na ho kayo. Madalas kasing napagbibintangan niya si Kokoy tignan niyo naman yung itsura niyan. Mukha pa lang. Parang hindi na talaga gagawa ng mabuti. Umalis na nga tayo dito. Baka hindi ako makapagpigil. Uy, paano ho? Kami ho'y aalis na, no? Gusto lang po talaga naming makita kayo ng personal para magpasalamat. Napakabuti po ng inyong anak. Ay, siyempre. Saan pa ba naman yan magmamana? Mukha lang ang hindi minanay niya sa akin. Aalis na po kayo? Wala man lang po ba kayong... alam nyo na. Di ba kapag may kabutihan ginawa ang isang tao, may tinatawag na... ano nga yun, Myra? Reward! Yun! Sandali lang po. Binibigyan po sana namin kanina sa police station si Kokoy. Kaya lang ayaw niya Mahihain kasi yan ito po. Ito. Pagdamutan niyo na po yan. Maraming salamat po uli. Ay, si Mark po. Sinong Mark? Wala pong Mark dito. Kokoy, meron. Si Kokoy. Ay, oo nga pala. Mark, ang totoo niyang pangalan. Kokoy kasi ang tawag namin sa kanya
Kasi masyadong maganda yung pangalang Mark. Hindi bagay sa kanya. Nagluluto po ng hapunan. Ganun po ba? Oo. Sige ho, mauna na ho kami. Maraming salamat din po, ha? Mag-iingat ho kayo. Teka, sino ang gumagawa ng mga ito? Alin? Yung mga maliliit na bahay? Miniature ang tawag dyan. Ay, si Kokoy. Libangan niya yan. Ay, ang dami pang ganyan daw sa kwarto nila. Gusto ko na nga itapon. Dagdag basura lamang dito sa bahay. Ano bang natapos niya? Ay, wala. High school lang. Kahit naman magtapos siya, wala namang mararating yun eh. Sino ba namang kumpanya ang tatanggap ng ganyang empleyado? Ma, may panghanda ka na sa birthday mo. Ay, oo nga. Ayos ka rin talaga tumiming, Kokoy. Nakakahiya po. Dapat po, hindi nyo na tinanggap. Ikaw ang nakakahiya. Yung pagbumukha mo. Bakit? Kaya mo ba akong bigyan ng panghanda sa birthday ko, ha? Ha? Wala po, pero... Kokoy, wag ka na kasing kumontra. Isa pa, binigay naman ito ng bukal sa loob. Ikaw naman kasi, tatanggi-tanggi ka pa. Hindi naman tayo mayaman. Kailangan natin ng pera. May tumatawag. Hello? Kung hindi ka pa kulitin nitong asawa ko, hindi ka pa pupunta rito. Pasensya na ho kayo. Nagtatrabaho ka, ikaw bilang porter sa palengke, Mark? Apo. Oh, bakit ka humingis eh? Hindi po kasi ako sanay tawagin sa ganyang pangalan. Aba, dapat masanay ka na. Ano ba ang pangarap mo? Pangarap? Wala ho ako niyan. O bakit? Kontento na ho ako sa buhay ko ngayon. Ano? Basta ho, nakakatulong ako sa paghahanap buhay sa pamilya ko. Sapat na po yun. Ala. Marangal naman po ang pagtatrabaho bilang porter, hindi po ba? Ay, oo. Pero nalaman kong gumagawa ka pala ng mga miniature houses. Saan mo natutuhan yun? Sa pinsan ko pong architecture ang kurso. Nakita ko po siyang gumagawa nun. Sinubukan ko lang naman po. Hanggang sa naging libangan ko na po. Mga karton lang po yun sa bahay. Alam mo, Mark, wala namang masama sa trabaho mo ngayon. Dahil totoo namang marangal ang trabaho mo. Lahat ng trabaho, kung ginagawa natin yun dahil sa mabuting intensyon, at hindi tayo lumalabag sa anumang batas at wala tayong tinatapakan tao, marangal. Pero hindi rin masamang mangarap. Hindi ka binigyan ng talento ng Panginoon para itago mo lang. May mas malaking plano para sa iyo ang Diyos. Huwag maliitin ang sarili mo, gaya ng ginagawa sa ibang tao. Pati ng pamilya mo dahil wala naman niya sa itsura eh. Walang masama sa itsura mo, Mark. Hindi ka pangit. Tandaan mo yan. Pag-aaralin kita. Magiging isa kang magaling na arkitekto, Mark. Kuya Richard. Uy! May bisita pala kami. Ma! Myra! May bisita tayo! Salubungin nyo naman! Aba, nakasuot ka pa talaga ng long sleeves, ha? At kurbata. Nagpapasikat ka ba, ha? Hindi naman sa ganon, Kuya Richard. Anong hindi? Akala mo ba pwede ka na magmataas ngayon? Dahil nag-aaral ka na sa magandang universidad? Hoy! Itong sasabihin ko sa'yo, ha? Kahit pa ilang ulit kang maligo at magbihis, hindi na magbabago yung pagmumukha mo. Pangit ka pa rin! Hoy! Kokoy? Ma. Kokoy! Pagpasensyahan mo ng Kuya Richard mo. Mainit ang ulo kasi natanggal sa trabaho. Bakit po? Nagbawas ng empleyado yung kumpanya.
Si Myra naman na yun, nagmumukmok kasi hindi matutuloy sa abroad. Nabiktima ng illegal recruiter. Buti nga, hindi pa siya nakakalipad. Kaya lang, nagbayad na siya ng ilang libo. Ganun po ba? Bakit ka nga pala naparito, ha? Inuubo ho kayo. Hindi, wala ito. Sabi ko, ba't ka naparito? Nakabihis ka pa. May pinuntahan ka ba? May dinaluhan po akong okasyon. Pumunta po ako rito kasi gusto kong ipakita sa inyo itong sertifikasyon ko. Arkitekto na ho ako, ma. Ha? 5 taon din akong pinag-aral ni na Sir Anthony at Ma'am Vicky. Ngayon, isa na akong ganap na arkitekto. Makapagpapagawa na ho tayo ng bagong bahay. Talaga? Hindi po ba kayo masaya, ma? Ano naman ako magiging masaya? Wala naman akong kontribusyon dyan sa narating mo. Buti pa yung ibang tao. Nagtiwala sa'yo. Kaming pamilya mo, lagi kang ikinahihiya. Kung hindi niya po ako isinilang at pinalaki, wala sana ako sa mundong ito ngayon, ma. Kaya, hindi po totoong wala kayong kontribusyon sa uri ng buhay na meron ako ngayon. Pamilya ko kayo. At kahit kailan, hindi ko kayo tatalikuran. Kokoy, Kayo ang inspirasyon ko. Kayo ang dahilan kung bakit nangarap ako. Ang tagumpay ko ay tagumpay niyo rin, ma. kahit ngayon, parang hindi ko kayang humingi ng tawad sa iyo eh. Hiyang-hiya ako. Bilang isang ina, hiyang-hiya ako sa lahat ng pang-aalipustang ginawa ko sa iyo. Ma, tama na yan. Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad sa akin. Uulitin ko, pamilya ko kayo. Hindi magbabago yun ano man ang marating ko sa buhay. Kinalaunan, humingi rin ng tawad sa akin ng aking 2 kapatid. Sa ngayon, pareho na uli silang may trabaho. Pinagawan ko rin ng bahay si Mama. At ako naman, kasama ni Sir Anthony sa kanyang kumpanya. Para sa akin, isang malaking twist ang nangyari. Napatunayan kong iba't iba man ang ating mga itsura, sa mata ng Diyos, lahat tayo ay nagtataglay ng kanyang kagandahan at kabutihan. Higit sa lahat, ano man ang sa tingin mo ay kapansanan o kapintasan mo, maaari kang mangarap. Ako po si Mark, na tinatawag ding Kokoy, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Jonel Benamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Kokoy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyara. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Amelia. Dati, nasa bahay lamang ako, nag-aasikaso sa aking asawa at sa 3 naming anak. Ngunit nagbago ang lahat at ako ay naging isang masahista. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad.
Kumusta naman ang trabaho mo, Amelia? Okay naman, Kuya Donato. Magandang kita ko. Pero nakakapagod, di ba? Mas nakakapagod naman, Kuya, yung wala kang kinikita. Dahil wala kang magagamit sa mga pangangailangan ng pamilya. Sa bagay, tama ka. Kahit ba lalaki minamasahe mo? Oo, Kuya. Kaya ko naman eh. Malakas yata itong kapatid mo. Natutuwa ako sa sigla mo. Ngayon, tanggap mo na ang pagpanaw ng asawa mo. Kailangan maging matatag para sa aking 3 mga anak. Maglilinis tayo ng bahay ngayon, Rina. Magluluto at maglalaba para mabawasan naman ang hirap ni inay. Oo, Kuya Ronald, nakahanda na ako. Wala na naman akong gagawing assignment dahil tinapos ko na lahat kagabi. Alam mo, naawa ako kay inay. Hindi madaling magmasahe. Masakit sa katawan yon. Lalo na pag marami ka nang namasahe. Kami nga rin ni Bunso nakaawa sa kanya. Kaya nga sabi namin, dapat mapasaya natin si inay. Magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya at sa pag-aaral ng mabuti. Ang sarap nitong sinigang na isda ah. Okay ang timpla mo, Rina. Nagustuhan ni inay. Dami niyo nga nakain, Nay. Nagutom kasi ako ng gusto. 3 kasi yung minasahe ko. Oo. Hindi pa ba kayo pinamerienda doon, inay? Niinom nga ng tubig, wala anak. Hoy. Diretso masahe. Sobra naman. Hindi bale na. Binayaran naman nila ako ayon sa usapan namin. Pero sana, kahit inumin man lang, nagbigay po sila. Iba-iba ang ugali ng mga customer, anak. Hindi pwedeng hanapin mo sa isa yung generous mong customer. Kaya ako, lagi kong inihahanda ang sarili ko sa ganun. Maging ang katawan ko. Basta ang mahalaga, may magagastos tayo sa mga pangangailangan natin. Ang sarap mo talagang magmasahe, Amelia. Ang gaan ng pakiramdam ko. Salamat po, Sir Marlon. Si Ma'am Ho, hindi po ba magpapamasahe? Magpapamasahe rin. Sabi niya sa akin sa text, nandito na siya in 10 minutes. Kaya magmerienda ka muna. Ipaayos ko tuloy kay Manang Inday yung mga canned goods na ipauuwi ko sa'yo. Ay, naku. Maraming salamat po. Lagi na lang kayo may pabaon sa akin. Dahil gusto namin ng misis ko ang trabaho mo. Lalo na ako. Pasensya ka na, Amelia, ha? Napaghintay kita ng matagal. Nasiraan kasi yung sasakyan namin. Okay lang po yun, Ma'am Armida. Ang mabuti pa, maghapunan ka muna habang naliligo ako. Naku, nakakahiya naman po, Ma'am. Ako nga nahihiya sa iyo eh. 1 oras mo na ako hinihintay. Kaya kumain ka na muna. Para pagdating mo sa inyo, matutulog ka na lang. Ay, may nag-text sa akin. Jack, customer yan. Mahusay ka kasing masahista. Ang galing niyo manghula, Ma'am. Customer nga po. Si Sir Marlon. Magpapamasahe daw po siya bukas. Wala talaga akong maipinta sa masahe mo. Ang sarap. Salamat po, Sir Marlon. Masarap ng magmasahe. Maganda pa. Sir, ang kamay ko po. Tayong dalawa lang naman ang narito sa kwarto, Amelia. Kaya kahit ano magagawa natin. Ano bang ibig niyong sabihin? Alam mo kung anong gusto ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong triple ibabayad ko sa'yo. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Hindi kita pababayaan. Pwede ba? Huwag mo ako akbayan. Kung iniisip mo makukumbinsi mo ko sa kahalayan mo, nagkakamali ka. Trabaho malinis ang gusto ko. Yung boses mo. Baka marinig ka ng katulong namin. Akala ko pa naman mabait kayo. Yung pala, may iba kayong motibo. Busit na ito eh. Malis ka na. Malis!
ko akalaing ganun ang tingin niya sa akin, mga anak. Akala ko pa naman, mabait si Sir Marlon. May masama palang motibo. Ang sama niya. Ang sarap bugbugin. Kuya Ronald, wag. Makakasuhan ka nila kapag ginawa mo yun. Magkakaproblema tayo. Tama si Rina, Ronald. Kalilimutan niyo na lang yun. May mga pagkakataong kahit galit tayo, dapat pa rin maging mahinahon upang maiwasan natin ang kapahamakan. Huwag niyo na silang puntahan, Nay. Kahit natawagan pa kayo nung asawa niya. Siniraan niya ako sa asawa niya. Ho, bakit po kayo umiiyak? Ikaw pala, Rina. Wala. Masakit lang ang ulo ko. Nay, alam ko po hindi totoo yun. Kasi may kausap kayo sa cellphone nyo kanina. Tapos nun, umiyak na kayo. Bakit po ba? Nasaktan lang ako, anak. Tumawag kasi ang asawa ni Sir Marlon at pinagsalitaan ako ng masakit. Kaya siya inakit ko daw ang asawa niya. Malamang yun yung sinabi ng Marlon na yung asawa niya. Para hindi na kayo kuning masahista. Okay lang naman sa akin yun. Dahil talaga naman hindi na ako pupunta sa kanila para maiwasan siya. Nasaktan lang ako sa sinabi ni Ma'am. Di bale, Nay. Pag nakatapos na kaming mag-aral, hindi na kayo magmamasahe pa. Promise yan. Yung pala ang dahilan kaya ka malungkot. Opo, Ma'am Armida. Nabawasan ang mga customer ko. Bali, 2 pamilya rin po yun eh. Kasi nga mga bigay sila sa akin ni Sir Marlon. Tapos siniraan po ako ni Sir sa kanila. Kaya ayaw na nila akong kunin. Kalimutan mo na yun. Makakahanap ka rin na iba pang customer. Ang inaalala ko lang naman po ang pag-aaral ng 3 kong anak. Sa bagay na yan, matutulungan kita. Kaya huwag ka na mag-alala. Ma'am Armida? Sagutan namin ng asawa ko ang matrikula ng 2 mong anak. Talaga po, Ma'am? Oo, sabi. Abay, nakakatulong nga kami sa hindi namin kilala ng personal. Lalo kang dapat namin tulungan. Dahil masahista ka namin. Kilala namin. Pati pamilya mo. Binabati ko kayo, Ronald. Rina, sa wakas, natapos din ninyo ang inyong kurso. Dahil po yun sa Nay. pagsisikap at pagtatsagaan nyo, inay. Nay, utang po namin sa inyo ang aming tagumpay. Mga batang ito, paiiyakin na naman ninyo ako. Umiiyak na nga ako nang sabitan ko kayo ng bulaklak eh. Totoo lang po ang sinasabi namin, inay. At dahil tapos na kami ng pag-aaral, tutuparin na namin yung pangako sa inyo, Nay. Hindi na kayo magmamasahe pa. Kayo naman ang paglilingkuran namin. Tama. Kami na lang po ang mamasahihin nyo. Napakasarap talaga ng pakiramdam ng isang ina
na sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagawa niyang mapagtapos sa kolehiyo ang kanyang mga anak. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Amelia, dating masahista, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Yodel Benabin, Susan Robles at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isang natatanging kasaysayan sa buhay ni Sean. Ako'y simpleng babae. Ang gusto ko lamang sa buhay ay maging masaya at maranasan na mahalin ang totoo. At salamat sa Panginoon dahil dumating sa buhay ko si Berting. Isang biyudo, pero mapagmahal na lalaki. At hindi ko inakala na siya ang magpapabago ng lahat ng ito. Narito ang aking kwento. Uy, kanina pa naghihintay si Berting sa cellphone number mo. Dali, bigyan mo na. Oo na. Ito na nga Nakahanda na nga itong kapirasong papel. Sinulat ko na yung cellphone number ko. Iaabot ko na lang sa kanya. Halika Batchoy, samahan mo ko. Ay, dito na lang tayo. Ayoko lumapit. Kasi baka sabihin tayo pa yung naghahabol sa lalaki. Siya yung may kailangan ng number ko, hindi siya lumapit. Uy, te, konsiderasyon naman. Tignan mo naman, no, may ginagawa sila. Kung hindi niya kukunin, edi ihahagis ko na lang sa kanya. Berting, eto na yung number ni Sean. Saluhin mo. Hala, naibata mo yung papel sa ilalim ng kotse ni boss. Kunin mo dali. Ha? Huwag na. Ako na kukuha. Hala, talagang gumapang pa si Berting sa ilalim ng kotse para lang makuha yung number mo. Nakuha ko na. Sorry, Berting. Ihintayin mo text ko, ha? Tsaka, pwede ka bang imbitahan mag-dinner? Umuho ka na dali, Sean. Ha? Oo na. Sige, payag ako. Oh, mga anak, nandito na ako. Pa, may bisita po pala kayo. Hindi niyo po agad sinabi para naman nakapaglinis po kami ni Joy ng bahay. Nakakaya po tuloy sa bisita ninyo. Ayos lang, mga bata. Huwag kayong mag-alala. Pa, pasok na po kayo ng bisita niyo. Sean, pasensya ka na kung maliit lang ang bahay namin. Pero kahit na ganito lang ang tahanan namin, feel at home lang, ha? Ito naman, Bertie. Okay lang Siya nga yun. pala mga bata, sa sesyon, yung sinasabi ko sa inyo, na love ko. Sean, ito ang mga anak ko. Si Makoy, yung panganay. Tapos ito si Joy. Kayo po pala yung laging kinukwento sa amin ni Papa. Ay, nagkukwento ba siya? Opo! Palagi pong masaya si Papa kapag ikinukwento niya kayo sa amin. Love na love po kayo ni Papa. Totoo yun, Bertie? Oo, totoo. Love na love kita. Siya nga pala, Sean, dito ko na kumain ng dinner, ha? Magluluto ako ng sinigang. Wow, sarap. Huwag kang mag-alala. Sarap akong magluto. Kapag nahatikman mo ang sinigang ko, Talaga? makakalimutan mo pangalan mo. Baka nga, mapasagot na kagad kita eh.
Kumusta naman si Berting sa'yo, Sean? Naku, alam mo ba, Choy, tingin ko, parang nai-inlove na ako sa kanya. Baka naman na-inlove ka lang sa kanya dahil sa awa. Ang sabi mo, naiiyak ka mo sa mga ikinuwento niya sa yung talambuhay niya. Siguro isa yun sa mga dahilan. Kaya nga, kapag ako yung naging girlfriend niya, hindi ko siya lolokohin. Tulad nung ginawa sa kanya ng asawa niya. Alam mo ba, nung kinuwento niya sa akin yun talaga, naku, napaluha ako. Kahit nasa jeep kami, nakakaya. Friend, sigurado ka na ba na mahal mo siya? Oo naman. Kung ganun pala, bakit hindi mo pa siya sagutin? Bertie, salamat ha. Hinatid mo pa ako dito sa bahay namin. Pasensya na ako na abala kita. Wala yun, Sean. Alam mo namang special ka sa akin eh. Sean, nung nalaman mo yung tungkol sa buhay ko, na-turn off ka ba sa akin? Bakit naman ako mata-turn off? Kasi mahirap lang kami. At nakita mo naman yung katayuan namin, di ba? Wala naman ako nakikitang dahilan para ma-turn off ako sa'yo. Sinama kita hindi para magpaawa sa'yo, kundi para mapatunayan sa'yo na malinis at tapat ang hangarin ko. Gusto ko rin na malaman mo agad na hiwalay na ako sa asawa at tanging ikaw lang ang iniuwi ko at iniangkas ko sa motor ko. Alam na mga kapitbahay ko yan, kahit magtanong ka pa sa kanila. Sean, mahal kita. Maniwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako sa'yo. Tinatanggap na kita bilang boyfriend ko. Ting, parang kailan lang. 2 buwan na tayo nagsasama. Sean, hindi ka ba nagsisisi na pinili mo akong makasama? Bakit naman ako magsisisi? Siyempre, mahirap lang ang buhay ko. Palagi tayong kinakapos sa pera. Malaki kasing gastos natin eh. Lalo't nag-aaral pa ang 2 kong anak. Gusto kong gumanda ang buhay natin, Sean. Gusto ko guminhawa ang buhay mo sa piling ko. Ano naman yung plano mo? Bala kong magtrabaho sa abroad. Sa tingin ko, yun lang ang makapagpapaginhawa sa buhay natin. Meron ako nakausap na recruiter. Naghanap siya ng painter sa Saudi. Interesado ako ron. Sige. Susuportahan kita sa balak mo. Kumusta naman yung kalibin mo, ha, Sean? Mabuti naman po si Berting doon natin muna. Maganda naman yung trabaho niya doon sa pinagtatrabahuhan niyang car company sa Saudi bilang painter. Siguro nga, masusunod mo na yung mga gusto mo. Kasi nag-abroad na yung kalibin mo. Pero Sean, masaya ka ba sa sitwasyon niyo? Ha? Aminin ko sa'yo, ate. Malungkot ako kasi hindi ko pa siya makasama. Gusto ko siyang yakapin, kaya lang di ko magawa kasi magkalayo kami. Sorba ka siyang namimiss. Miss na miss ko si Berting. Kung hindi nga lang talaga kailangan, di ko siya papayagang umalis. Ito na naman po ang ulam, Tita Sean. Makoy, pasensya na kayo. Joy, kung yan lang yung ulam natin. Kasi kinapos tayo eh. Palagi na lang po tayong kinakapos. Di ba nag-abroad na po si Papa? Bakit hindi pa po tayo nakakaahon? Saan po ba napupunta ang mga pera ni Papa? Ikaw muna, hinaan mo yung boses mo, ano? Baka naman iniisip mo, sa akin napupunta yung perang pinaghihirapan ng papa mo. Nagkakamali ka. Lahat ng pera na binibigay sa akin ng papa mo napupunta lahat sa inyo at sa mga bayarin natin. Huwag niyo akong paghanapan. Hindi ko naman ginagastos sa pansarili kong kapakanan yung pera ng papa niyo. Tita, ilang buwan na po tayong ganito. Kung hindi pa rin pala tayo makakaahon, di sana hindi na lang po nag-abroad si Papa.
Sinisikap ko na budgetin yung sahod ng papa nyo. Ginagawa ko ang lahat para maging mabuting may bahay sa kanya. Tita Sean, Kuya Makoy, wag na po kayong mag-away. Pasensya na, Joy. Hindi kami nag-aaway ng kuya mo. Tara, kumain na ulit tayo. Makoy! Makoy, mag-usap tayo. Buksan mo tong pinto. Ayoko kayong kausap! Ano ba yung mga pinopost mo sa Facebook laban sa akin? Ako walang kwentang ina? Halos sumabusan na nga ako ng oras sa sarili ko dahil sa pag-aalaga sa inyo magkapatid. Sinikap ko maging mabuti sa inyo ni Joy. Kahit minsan, hindi ako nagpabaya. Ano itong ginagawa mo, ha? Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko sa inyo, ito lang igaganti mo? Tita Sean, wag na po kayong magalit kay Kuya Makoy. Kasi ang kuya mo, tinuring ko na kayong mga anak ko. Bakit naman ganon? Bakit hindi niyo ako maituring na sarili niyong ina? Bakit? Tita, pagpasensyahan niyo na po si Kuya. Matagal na ako nagpapasensya sa kanya. Makoy! Kung ayaw mo sa akin, sige. Hindi kita pipilitin na tanggapin ako bilang nanay mo. Hello? Sean, kumusta ka na? Berting, bakit ngayon ka lang tumawag? Sorry kung hindi ako nakakatawag sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Oo, mahal na mahal kita. Bakit natiis mo na 2 linggo wala kang call o message man lang? Nabalitaan ko lang kasi yung pag-aaway niya ni Makoy. Nasaktan ako kasi doon sa ginawa mo sa anak ko, kaya hindi ako nagme-message sa'yo. Pero sa totoo lang, miss na kita. Kung alam mo lang. Bakit ako? Hindi ba ako nasasaktan doon sa mga pinagsasabi ng anak mo laban sa akin? Iba ba yung sinabi niya sa'yo sa pinakikita niya sa akin? Tapos ikaw, sana naman pumagitna ka kasi wala naman akong kasalanan sa'yo. Kami lang ang may problema. Pero ano? Nagawa mo akong tiisin? Ginagawa ko naman ang lahat para mamagitan sa inyong dalawa. Patawarin mo ko kung para sa'yo hindi ako naging patas. Pero sa pagkakaalam ko, naging patas ako sa inyo. Sorry na, please. Magpatawaran na tayo. Ayusin na natin ang problema natin. Saan matatapos din ito? Huwag tayong magpadala sa mga problema. Berting! Huwag tayong maghihiwalay kasi masasaktan ako. Mahal na mahal kita. Ipangako mo sa akin na kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, ako lang ang mamahalin mo at kahit kailan, hindi mo ako iiwan. Oo. Pangako. Walang iwanan. Kaya natin ito. Tita Sean, Oy, Joy. Oh, may pagkain na doon sa mesa. Mag-agahan ka na. O nga pala, kumusta ang kuya Makoy mo? si Kuya Makoy po, ayun po, inaapoy ng lagnat. Ha? Hindi po makabangon sa kama niya. Ano? Oh, halika. Puntahan natin ang kapatid mo. Makoy, eto na yung pagkain mo, oh. Narito din yung gamot mo. Salamat po, Tita Sean. Pinagluto kita ng mainit na lomi. Kasi alam ko, isa yan sa pagkain paborito mo. Oh, kumusta ka na? Ito po, medyo bumaba na po ang lagnat ko. Ang puti naman. Basta wag mong kalilimutang uminom ng paracetamol. Tita Sean, kahit po naging salbahe ko sa inyo, ito pa rin po kayo. Inaalagaan ako. Yung paraan po ng pag-aalaga niyo sa akin, parang isang tunay na ina. Makoy, gagawin ko pa rin ang lahat para maging isang mabuting ina sa inyo ni Joy.
Kahit na madalas hindi tayo nagkakaunawaan, mahal na mahal pa rin kita. Pati si Joy. Dahil tinuring ko na kayong parang tunay kong anak. Sa totoo lang po, nakukonsensya na po ako sa ginawa ko sa inyo noon. Tita Sean, sorry po. Matagal na kitang pinatawad. Salamat po. Pangako po, tita. Simula po ngayon, sisikapin ko na po maging mabuting anak. Siya tama na. Irerespeto at ituturing ko na po kayo bilang aking pangalawang ina. Tita Sean! Kuya Makoy! Andiyan na po yung taxi ni Papa! Oh, Sean, mga anak! Ay, salamat! At nayakap ko na ulit kayo, Makoy, Joy. Ay, Berting! Sa wakas, nakauwi ka na ng Sean. ligtas. Namiss kita ng sobra. Pa, kami na po kukuha ni Joy ng mga gamit niyo sa taxi. Oh, sige, sige, mga anak, sige. Halika na, Joy. Oh, Sean, kumusta naman kayo ng mga anak ko habang wala ako? Ayos naman kami. May mga pagsubok na dumaan pero nalampasan din namin. Close ko na nga mga anak mo eh. Nanay ng turing nila sa akin. Salamat, Sean. At inalagaan mong mabuting mga anak ko. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Dapat kukunin ko lang sa bulsa ko. Oh, eto. Ay, ano yan? Ay, sing-sing? Tatanggapin mo ba ako bilang legal na mister mo? Oo naman. Tinatanggap ko na maging asawa ka. Matagal kong pinangarap na maikasal tayo. Pasensya ka na kung tumagal ng ilang taon ang wedding proposal ko sa'yo. Pero Sean, pangako, magiging mabuti kong asawa sa'yo. Oh, Hindi kita sasaktan o sisirain ang iyong tiwala. talaga. Mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit na maraming pagsubok na dumating sa aking buhay at sumukat ng pasensya ko, nalampasan ko agad yon. Sa ngayon, kasal na kami ni Berting at 4 na taon na kaming nagsasama bilang legal na mag-asawa. Samantala, mama na ang tawag sa akin ni Makoy at Joy at masaya ako dahil malaki ang paggalang nila sa akin. Hindi na nag-abroad si Berting dahil meron kaming business na tinayo. At sa awa ng Diyos, masasabi ko na successful yon. Wala na akong mahihiling pa. Masaya na ako sa buhay ngayon, kapiling ang aking pamilya. Ako si Sean, ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sila Rosana Villegas, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan sa layuning kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Kevin.
Isa akong mahusay na accountant. Nagtatrabaho ko noon sa isang malaking company. Bukod sa kita ko doon, may iba pa akong kita. Kaya naman, sunod ang layo ko. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Oh, eto ang usapan natin, Kevin. At tulad ng pangako ko, may dagdag yan. Thanks, Boss Lambert. Iba talaga kayo. Marunong tumupad sa pangako. Dahil hindi ka lang magaling na accountant. Masunurin pa. Kaya naman, dapat kang bigyan ng premyo. Ay, dito ka na mag-dinner, ha? Pagkatapos natin kumain, tuloy natin ang inuman. Anak, tinanghali ka na ng gising. Oh, hindi ka na naman makakapasok sa office niyo niyan. Walang problema doon, ay. Si Boss Lambert naman ang kainuman ko kagabi. Kaya walang problema. Pero mag-half day ako. Sayang din ang sweldo ko eh. Sana naman, anak. Bawas-bawasan mo ng paglalasing mo. Abay, hindi maganda sa kalusugan ng tao ang labis na ala. Nay, kaya ko sarili ko. Siya nga ho pala. Mamaya, gagabihin uli ako ha. Oh, bakit na naman? Dadaan ho ako sa pinagagawa kong magiging bahay namin ni Grace. Ano ka mo, Kevin? May ipapakilala sa'yo si Boss Lambert? Oo, Ramil. Magpapadoktor din ang financial records niya. Kaya, may dagdag income na naman ako. Pupuntahan ko nga siya mamaya eh. Wala na naman pala akong coaching masasabayan mamayang uwian. Pasensya na, tol. Okay lang yun. Sanay naman ako mag-commute eh. Si Grace nga, hindi ko rin masusundo eh. Di bale, babawi na lang ako sa kanya next time. Uunahin ko muna tong pagkakapirahan. Pero pare, payong kaibigan lang ha. Ingat ka rin sa ginagawa mo. Kasi pag sumabit ka dyan, masisira na ang propesyon mo. Baka makulong ka pa. Masyado yatang malaking ibinigay niyo sa akin, Ma'am Violeta. Ganon talaga ako, Kevin. Basta gusto ko yung trabaho ng tao. Salamat po, Ma'am Violeta. Oh, pwede pa. Stop calling me Ma'am Violeta. Violi na lang. Di pa naman ako matanda, di ba? Oo, parang magkasigid nga lang tayo. Yan ang gusto ko sa'yo, Kevin. Sa BIR ka lang nagsisinungaling. Pero sa akin, hindi. At dahil dyan, meron pa akong isang premyo sa'yo. Really, Violi? But, let's drink first. Bago yun. Ano? May nangyari sa inyo ng kliyente mo? Oo, Ramil. Pero wala kaming relasyon. Ang labo naman. May nangyari sa inyo pero wala kayong relasyon. Hindi ko naman siya mahal eh. Pareho lang kaming lasing. Kaya nangyaring bagay na yun. At dahil bibigyan din niya ako ng mga kliyente, sinasakyan ko na lang ang mga trip niya. Eh paano si Grace? Si Grace, siya ang talagang girlfriend ko. Ang mahal pakakasalan ko. Kaya hindi niya dapat malaman ang paglalaro namin ni Violeta. Wow! Ang sarap mag-drive nang walang traffic. Lalo na't ganito kagandang kotseng gamit ko. Eddie, sa'yo na ito. Ha? Talaga, Violi? Yes, so sabi. Basta ba, lagi mo akong ito-drive. Sure, anytime. Gusto mo, dalasan pa natin eh. Oh, Kevin, ipreno mo! Mababangga tayo! Kevin,
Kevin. Salamat. Ligtas ka na. Grace, bakit matilim? Bakit hindi kita makita? Huwag ka sanang mabibigla. Ha? Bakit? Anong nangyari sa mga mata ko? Ano? Na-damage ang mga mata mo sa pagkaka-aksidente ninyo ng babaeng kasama mo. Kaya ano? Sabihin mo. Kaya nabulag ka. Hindi. Ayoko mabulag. Ayoko. Nasa Sinay. Bakit kayo pumayag na bulagin nila ako? Wala kayong kwenta. Kami pa ba, Kevin? Kami pa ba ang walang kwenta? Kami na talaga nagmamahal sa'yo? Sa kabila ng mga pagkakamali mo? Grace. Akala mo siguro hindi ko alam ang tungkol sa inyo ng Violeta na yon. Maging ang pagpapabayad mo sa mga gustong dayain ng financial records ng kanilang kumpanya. Alam mo yun? Oo, alam ko. Dahil may pakpakang balita, may tenga ang lupa. Pero hindi kita sinumbatan. Dahil ang hinihintay ko ay ang pagbabago mo. Grace, pag-iusap. Patawarin mo ko. Huwag mo kong iiwan. Mahal kita. At kailangan kita. Magandang araw po, Nanay Mirna. Oh, Grace, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Salamat po. Maupo ka, oh. Salamat po, Nanay Mirna. Oh, ano? Kumusta lakad mo? May maganda po akong balita. Ha? Nakahanap na po kami ng Cornea na pwede kay Kevin. Ibig bang sabihin? Makakakita na uli si Kevin ko? Opo, Nanay Mirna. Salamat po, Diyos ko. Sana nga lang, kapag nakakita na siya uli, talagang magbago na siya. Pangalawang buhay na ito ng anak ko. At naniniwala ako na hindi niya ito sasayangin. Tutuparin niya ang pangako niya sa'yo. Kumusta ka na, Kevin? Eto, nabubuhay pa rin sa dilim. Pare, pansamantala lang naman daw yan. Kapag may nakita ng kornea na pwede sa'yo, makakakita ka uli. Kahit na, ang hirap pa rin. Yung bang wala kang nakikita kahit ano. Isipin ko lang na habang buhay akong ganito, hindi ko kaya. Ngayon ko pinagsisisihan ng masasama akong ginagawa noon, Ramil. Pare, magpakatatag ka lang. Ano nga palang nangyari kay Violeta? Sabi ni Boss Lambert, nung dumalaw siya, nakalabas na raw ng hospital si Pioli. Hindi ka man lang dinalaw dito? Oo, pero mabuti na rin yun. Dahil talagang wala na akong balak na ituloy ang namamagitan sa amin. Kahit sa office natin, Ramil, magre-resign na rin ako para talagang makapagbago. Gayon, Kevin, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Doktor, kinakabahan ako eh. Huwag kang matakot. Dahan-dahan lang. Doktor,
Anong masasabi mo? Nakakakita na uli ako, Dok. Salamat sa inyo. Totoo, anak. Opo, Inay. Salamat po, Diyos ko. Grace, Inay, salamat sa inyong pagtitiyaga. At salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Grace. Umaasa ako, Kevin. Tutuparin mo ang pangako mo. Oo, Grace. Hindi ko nasasayangin ang buhay at mga matang ibinigay ng Diyos sa akin. Pinapalo tayo ng Diyos upang tawagin ang ating pansin, upang ituwid tayo sa ating mga pagkakamali. At itong ginawa niya sa akin. Sana po inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako, si Kevin, isang CPA, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Lionel Benamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Kevin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.